Ito ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Monitor pa nga rin natin yung bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung dating si Isang nung nasa loob pa siya ng ating PAR. Hulingang namataan sa layong 1,075 kilometers west ng Northern Luzon. Itong bagyong ito ay wala namang direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Gayunpaman, meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of 3 p.m., ito ay huling namataan na nasa layong 430 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Itong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman, maging bagyo man ito, hindi, habang papalapit ito sa landmass ng ating bansa, ay dadami rin yung areas na magiging maulan. Kaya patuloy rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. And sa ngayon nga ay posible pa rin na magbago itong chances na ito. Samantalang southwest monsoon naman o habagat yung nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Para naman sa lagay ng panahon, nakita natin sa may Quezon, Bicol Region, sa may Visayas, Caraga, Davao Region at Northern Mindanao, asahan natin na magiging maulap yung papawirin at may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot nga ng low pressure area na ito. Southwest monsoon naman o habagat ang magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Soxargen, sa Palawan, pati na rin sa Lanao del Sur at Maguindanao. Kaya yung ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan nung mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms.